Pero ano tingin mo sa speech ni Kwan? Ni Jinggoy? Jinggoy. Diba? Oo. Pag ganun, Prinsipyo, dapat may dalang busina. vegan, honor, di ba? Ang dami niyang mga ginamit na salita eh. Na, nagliliparan eh. Di ba? Ginamit yata niya yung free mga 4-5 times eh. Basically, ang pinapalabas niya rin sa kanyang speech, nangyayari sa kanya ito dahil sa kanyang paninindigan at sa mga Yes. prinsipyong kanyang pinili na tindigan. Nakakalimutan natin na kung hindi naman seryoso yung aligasyon, hindi yan magbubunga sa kaso na plunder at hindi maglalabas ng arrest warrant, non-bailable, itong Sandigan Bayan. Para pa kasi pag pinaniwalaan natin yung kanyang naratibo, para bang tanga yung ating Sandigan Bayan, pati yung Office of the Ombudsman. Kahit mahina yung katakwenta, aabot sa pagsaserve ng warrant. Yun ang lumalabas yan eh. Pero, ayun nga, bumilib ako eh. Dahil dami niyang binanggit na mga salita na Medyo naawa lang ako kay Senator Bato na nagtatago. Dapat man lang yan binigyan ng busina si Senator Jinggoy. O dito sa part ng babasahin kong speech, nilaglag. busina akong ganon. Nilaglag eh. Kasi hindi, tama naman. Ito, in all honesty, no? Okay naman yung ginawa ni Senator Jinggoy na hindi siya nagpakupkup sa Senado, hindi nagdrama-drama. Although may drama pa rin, no? Courtesy of Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi niya na dinarag yung buong institusyon, di ba? Nagpa-aresto, okay? Although sabi niya kasi kanina sumuko siya, di ba? Pero sabi ni Secretary John Vic, hindi, inaresto namin sa Senado yan. Okay. So kahit pa paano, hindi na umabot dun sa punto na parang na nangyari no May 13. Di ba? Wala tayong nakita yung nagtatakbo, 'di ba, sa hagdanan, nakahiya-hiya para sa isang senador, dating PMA, dating Philippine National Police Chief, 'di ba? He became too comical 'di ba? Alam naman natin na may pagkapayaso yung pagiging senador ni Bato de la Rosa, pero that was an entirely whole new level of disdainful action coming from a senator. Hindi na umabot ganun si Jinggoy, 'di ba? Yun naman ang maganda. Di ba nagsisigaw pa sa plenary? Nagtututuro kung ano-ano. Pati yung mga ito. media, tinabla. Di ba? Nga lang, sapul na sapul si Bato sa speech na yan, Senator Jinggoy. Di ba niya naisip, tinatamaan yung kasama ko sa majority. Parang si Senator Marcoleta, di ba, nung ininsulto si Senator Risa, sinabi niya, problema pag walang legal background. Di ba yan na-realize, nasa likod niya si Robin? Kaya, tapos hindi lang doon sa kwan, hindi lang doon sa sahod. Hindi ko kukunin yung sahod ko dito sa Senado. Ayokong maging pabigat, no? Dito sa institusyon. Pero bakit naman niya kukunin yung sahod sa Senado? Yung kaso sa kanya almost 600 million. Para naman big deal. Hindi na. Pero may ano doon sige. Tuloy ka lang, Sen. May mabasahin ako about it. Sandali lang, ha? Tapos, ano mo ba yung isa? Yung, ayun, yung, hindi siya magtatago. No? Susuko siya. Yung sabi niya na hindi siya magtatago. Siya ay susuko. No? Sa pool, no? Ito. May shinare yung favorite mo, Sen. Kahit naman di siya sumuko, huhulihin naman siya talaga. Ito, basahin ko yung pinost ni Jess Falsis. Alam ko paborito mo to, Sen, no? Attorney Jess. Gusto ko lang sabihin na your biggest fan is Senator Edu. Sabi niya, pwede bang lagi mo kami pagsabayin yan sa Fox First? Kasi talagang gusto ko siyang kasama. Dahil nagmumukha daw siyang mabait. Nag-post si Jess Falsis na shinare naman ni Dean Mel Santa Maria. Sabi ni Jess Falsis, guys, huwag kayong maniwala kay Jinggoy sa offer niya na hindi siya sesweldo habang nakakulong. Hindi natin utang na loob yun. Automatic no pay yan once he is suspended under RA 3019 at RA 7080 by the Sandigan Bayan. No choice talaga siya. Ayan. Nilagyan na lang ng drama, no? Pati yung kanyang pagsuko, nahuhulihin naman talaga siya. Tapos, meron pang susunod na kabanata.
Yung mga kumausap daw sa kanya para tumalon. Ay, oo. Yun. Na Ba't hindi yung tutuloy ang sinabi? kaso. Ba't yung may Yun sinabi? nga. Di ba? Ba't may build up pa? Nothing to lose na, di ba? Oo. Ba't may build up pa? Doon ako na-weirdohan, Sen, eh. Kasi dapat all out na yan, eh. Di ba? Oo. Tinatanggal na yung freedom mo, yung liberty mo, eh. Oh. Sino ba yung kumausap na yun? Di ba? Banggitin na niya. Mga mawawala eh. Of course, allegation pa lang naman ito, no? Dahil lilitisin ba yun sa Sandigan Bayan. Pero, something tells you, no? To be charged with plunder 3 times. 3 is the charm. Yun nga eh. What does it say? Well, ang siguro inaasahan niya kung sa 2028 ay isang friendly president yung mananalo, edi 2 taon lang, makakalaya na siya. Katulad last time. No? Nakaya na siya nung si Digong nanalo. Diba? Nagkaroon ng friendly decision yung korte para sa kanya. So, baka yun lang yung kanyang calculation. No? Calculation. Actually, yung kumanta sa kanya ay hindi lang si Bryce Hernandez eh. Hindi lang yun eh. Pati yung kanyang kaibigan na si Undersecretary Bernardo, di ba umiiyak pa si Bernardo nung binabanggit niya yung corruption ni Jinggoy. Dahil very close sila yan. Yan yung... di ba nagsimula pa si Bernardo nung sa City Hall sa Manila? Tama ba? Yes, city engineer ang tatay niya yan. No? Kaya very close siya. Kaya di ba umiiyak si Bernardo nung binabanggit niya si Jinggoy. So, hindi lang si Bryce ang nagbanggit sa kanya. Mismo yung very close sa kanila na si Undersecretary Bernardo. Pero grabe no? Yung kalidad ng Senado natin, no? Ilan yung may kaso, ilan yung inaasahan makakasuhan pa. Tapos itong isang Senate President desperado para manatili sa posisyon kahit clearly nawala na yung kanyang advantage, no, yung majority. Tapos in the meantime, nakatenga yung trabaho sa Senado. Hindi ba? Parang sa mga botante natin, hindi po ba kayo nasusuka dito sa ganitong klase ng institusyon na meron tayo dahil doon sa mga nananalong mga senador ng mga nakarang eleksyon? Diba? Nakakadiri na eh. Wala talagang kahihiyan, no? Talagang wawasakin yung institusyon para lang manatili sa kapangyarihan. At kung hindi siya mananatili sa kapangyarihan, scorched earth. E di lahat tayo hindi makikinabang dito. Lahat tayo hindi makikinabang dito. Ganun ba? Talagang yung conceit, di ba? Grabe, no? At least, nakikita ng tao ngayon yung nangyayari. Tapos siya pa yung self-righteous. Siya pa, lakas pa ng loob, di ba? Yung self-righteousness niya, sa ng lahat ng ito, sa lahat ng ginagawa niyang paglapak dun sa institusyon, para protektahan lang yung kanyang criminal syndicate, di ba? Ibang klase.